Welcome to Barrio Golf! Sa video na ito, ang dalawa kong kaibigan na si Vanji at Marian ay maglalaro ng 3 holes. Usually, 9 holes ang Barrio Golf, pero marami pa silang gagawing homework at projects para sa school. Importante talaga na bigyan ng priority ang pag-aaral. Kung interesado kayong maglaro ng Barrio Golf, ang lahat na impormasyon tungkol sa Barrio Golf ay nasa bit.ly/barrio-golf. Kung wala pa kayong kaalaman tungkol sa golf, medyo nakakalito ang rules at scoring ng Barrio Golf. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawa kami ng mga videos para madali ninyong intindihin at matutunan ang mga impormasyon na nasa website. Ang purpose ng video na ito ay para lang magbigyan kayo ng idea kung ano ang Barrio Golf. So, ang first hole ay 182 mph par 4. Wow! Ang unang tira ni Marian ay 133 mph. Equivalent yan ng 230 yard drive. So, kulang na lang si Marian ng 49 mph. 49 mph kasi 182 minus 133 is 49. So, hindi na siya kailangan tumira pa ng second shot. Kasi sa Barrio Golf, kahit wala kang matamaan na target, may minimum 50 mph advance ka palagi. So, ang sunod na tira ni Marian ay birdie chip. So, susulat tayo ng letter B sa scorecard. Lagyan din natin ng slash ang B para hindi tayo malilito kung B ba yun or number 8. Wow! Birdie! Ang galing! So, ang score ni Marian sa hole number 1 ay 2. Ang tawag nito is birdie or 1 under par. Ang unang tira ni Vanji ay 100 mph. Pero ang 3 foot wide target lang ang natamaan niya. Hindi ang 1 foot wide target. So, 100R ang isulat natin sa scorecard. Ang ibig sabihin ng R ay magbawas tayo ng 25 mph. Ang tawag dito sa golf ay nasa rough ka or gilid ng fairway. So, bali, 75 mph lang ang tira ni Vanji, which means kulang pa siya ng 107 mph. 107 mph kasi 182 minus 75 is 107. Ang pangalawang tira ni Vanji ay 101 mph. So, kulang ng 6 mph. Ibig sabihin, hindi siya naka-green on regulation. So, wala na siyang chance mag-birdie chip. Pero, pwede siyang mag-save par. So, susulat tayo ng letter S sa scorecard. Lagyan din natin ng slash ang S para hindi tayo malilito kung S ba yun or number 5. Ayon sa rules, pag hindi ka naka-green on regulation at kulang ka ng 1 to 20 mph, titira ka ng 4 yard par saving chip. Pag kulang ka ng 21 to 40 yards, titira ka ng 6 yard par saving chip. Pag kulang ka ng 41 to 50 yards, titira ka ng bunker shot. Okay, counted pa rin yun according sa rules. Ganon din sa regular golf. Minsan, kahit masama ang tira mo, maswertihan ka ng good kick or lucky bounce. Dahil pumasok ang par saving chip ni Vanji, kailangan lang niyang mag-complete ng 1/8-footer para makapar. Nice. Okay, so dahil 1 putt lang si Vanji, susulat tayo ng 1P sa scorecard. So, ang score ni Vanji ay 4 or par. Kahit hindi kayo magaling maglaro ng golf, basta alam nyo ang lahat ng rules ng Barrio Golf, pwede kayo maging Barrio Golf Director. Kahit magpabayad lang kayo ng 100 pesos per player bawat 9 holes, kung let's say 4 ang player, maka-income kayo ng 400 pesos sa isang oras.
Pwede din kayong magtayo ng Barrio Golf Facility. Nasa website ang lahat na detalye. Mag-charge lang kayo ng 100 pesos per player per 9 holes. So sa 10 player, 1,000 pesos na ang income nyo. Pwede din kayong magbenta ng beer at mga pagkain. So instead na karaoke bar, meron kang golf bar. Kung magaling ka na mag-golf, pwede kang magturo. So instead of DI or dance instructor, ikaw ay GI or golf instructor. Nakaka-addict talaga itong golf. So I'm sure maging marami ang estudyante at customers mo. Ang second hole ay 68 mph par 3. Tira ni Marian ay 95 mph. 6 iron ang ginamit niya. Dahil ang 3 foot wide target lang ang natamaan, 95R ang isulat natin sa scorecard at magbawas tayo ng 25 mph. 95 minus 25 ay 70. So, naka-green pa rin si Marian on regulation. So, pwede siyang mag-birdie chip. So, susulat tayo ng B sa scorecard. Dahil hindi niya napatumba ang bote, kailangan niyang mag-complete ng 8-footer. Dahil napatumba ni Marian ang bote sa unang pot, susulat tayo ng 1P sa scorecard. So, ang score ni Marian sa second hole ay 3 or par. Nice! 110.6 miles per hour ball speed. Ang unang tira ni Vanji ay 110 mph pero mag-minus tayo ng 25 mph kasi ang 3 foot wide target lang ang natamaan niya. So, susulat tayo ng 110R sa scorecard. However, nasa green na si Vanji on regulation kasi 68 mph lang ang hole. Kung napansin nyo, magkaiba ang strategy or decision making ni Vanji at ni Marian. Gumamit si Marian ng 6 iron kasi mas accurate ito compared sa driver at alam niya na maka-over pa rin siya ng 68 mph kahit ang 3 foot wide target lang ang natamaan at bawasan siya ng 25 mph. Si Vanji naman, alam niya na mahina siyang humataw so gumamit na lang siya ng driver para sigurado lalampas siya ng 68 mph. Dahil nasa green si Vanji on regulation, susulat tayo ng B sa scorecard at ang sunod na tira ni Vanji ay birdie chip. Hindi na patumba ang bote, so kailangan si Vanji mag 8-foot putt. Na-miss ni Vanji ang 8-footer, so kailangan niyang mag-putt ng 4-footer. Okay, so dahil nagdalawang pot si Vanji, bago niya napatumba ang bote, 2P ang isulat natin sa scorecard. So, ang score ni Vanji ay 4 or 1 over par. Ang nickname sa 1 over par ay Boogie. Punta na tayo sa third hole. Ang third hole ay 243 mph par 5. By the way, kung napansin nyo, mabagal magbigay ng mph reading ang iPhone. iPhone 6s lang kasi ang ginamit namin. Simula ngayon, iPhone 11 na ang gagamitin namin para mas mabilis ang mph reading. 6.8 miles per hour ball speed. Okay, so 106 mph ang unang tira ni Marian, pero 3 foot target lang ang natamaan. So, susulat tayo ng 106R sa scorecard. Babawas tayo ng 25 mph sa 106 mph which is 81 mph. So, kulang pa si Marian ng 243 minus 81 equals 162 mph. Kulang pa si Marian ng 162 mph. 93.2 miles per hour ball speed. Oops! Bad shot. Wala siyang natamaan na target strip. So, minimum 50 ang isulat natin sa scorecard. So, kulang pa siya ng 162 minus 50 equals 112 mph.
Kailangan ni Marian tumira ng at least 112 mph para maka-green on regulation. 120.8 miles per hour ball speed. Wow! Ang galing ng recovery. 120 mph ang third shot ni Marian. So, naka-green pa rin siya on regulation kahit bad shot ang second shot niya. So, meron siyang birdie opportunity. So, susulat tayo ng B sa scorecard. Na-miss ni Marian ang birdie chip, so kailangan niyang mag-complete ng isang 8-footer. Na-miss ni Marian ang 8-foot putt, so kailangan niyang mag 4-foot putt. Oops! Na-miss din ni Marian ang 4-footer, so susulat tayo ng 3P sa scorecard. At ang score ni Marian ay 7 or plus 2. Tinatawag din ito na double bogey or 2 over par. So, kailangan ni Vanjie makascore ng par para makatay or birdie para manalo. 93.2 miles per hour ball speed. Oops! Sa unang tira, walang natamaan na target si Vanjie. So, 50M ang isulat nating sa scorecard. Sorry, hindi namin na-record ang next 2 shots ni Vanjie, pero ang next 2 shots ni Vanjie ay 50M at 105 mph. This means, hindi naka-green si Vanjie on regulation. Kulang siya ng 243 minus 50 minus 50 minus 105 equals 38 mph. Kulang si Vanjie ng 38 mph, so may chance pa siyang mag-save par. According sa rules, kailangan niyang tumira ng 6-yard par saving chip. So, susulat tayo ng S sa scorecard. Pwede pang makatay si Vanjie kung mapasok niya ang par saving chip at mapatumba niya ang bote sa 8-foot putt. Hindi niya napasok. So, wala na siyang chance manalo kasi according sa rules, pag hindi mo mapasok ang par saving chip, kailangan mong mag-complete ng dalawang 8-footer. So, kahit mapatumba ni Vanjie ang bote sa dalawang 8-footer, bogey pa rin ang score niya. Isa sa objectives ng Barrio Golf ay mag-promote sa 4 pillars of health. Una, kumain ng sauerkraut everyday. Kahit isang kutsara lang. Madali lang gawin ang sauerkraut. Pangalawa, mag-iwas ng processed sugar kagaya ng soft drinks. Tatlo, mag-walking exercise kahit 30 minutes a day. At pang-apat, kumain ng gulay at prutas everyday. Bago lang na-discover sa mga scientists na ang pinakamalaking factor na nagbigay natin ng kasiyahan, kaligayahan at kalusugan ay serotonin na galing sa gut bacteria natin. I-search nyo lang sa YouTube ang TED Talk Gut Microbiome at panoorin nyo ang mga videos. Ang 4 pillars of health na binabanggit ko ay pinakamalaking factor sa pag-promote ng healthy gut microbiome. Ibig sabihin, ang 4 pillars of health ay pinaka-importante na dapat nating gagawin sa buhay. Dahil kahit mayaman ka at maganda ang mga relasyon mo sa buhay, maging malungkot ka pa rin kung hindi healthy ang gut microbiome mo. Kaya maraming mga mayaman at sikat na tao ay naging drug addict kasi palaging malungkot ang pakiramdam nila. Pero kahit mahirap ka lang, kung healthy ang gut microbiome mo, masaya at masarap palagi ang pakiramdam mo.